Good morning po. Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jom, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is September 16, 2025. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may Candido Street, sa may sari-sari store, General T. De Leon, Valenzuela. At dadalhin po natin yan sa pamantasang lungsod ng Valenzuela, sa may Maysan Road, sa may Maysan Tungko Street, Maysan, Valenzuela po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang antay po. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya na naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government or private, na yan ay wala pong kinalaman ng channel na ito, at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob, at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? So magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila.
34. Head west on Candido Street, then in 10 meters, turn left. Have arrived at your destination. Candida Street, Sari-Sari Store. In 80 meters, turn right onto Vatican Street. In 40 meters, turn right. Continue for 300 meters, then keep right at the fork onto Vatican Street. In 80 meters, keep right at the fork onto Vatican Street. Ay, so, malalalim pala yun. Tatakpan ng tubig. Lalim din. Continue for 100 meters, then turn left onto Apologies. In 80 meters, turn left onto Apologies. In 40 meters, turn left. Turn left onto Apologies. Continue for 800 meters, then turn left onto Paso de Blas Road. So, yun na nakikitilize or nakikmetabolize, nagagamit natin ang ating katawan, yung vitamins.
Okay? So, very important yung vitamin D sa ating katawan. That's why we have to go for sunlight, ay sun exposure. Unfortunately, though, we are a tropical country na ngayon sa equator na direct sunlight sana more mas maraming hours. Somehow, yung may daylight tayo because there are countries na less ang daylight. Okay? So, we are so privileged sana. With the foreigners, di ba, nag-iwan sila just for sun exposure. But tayo, Pinoy, gusto natin mag-upa and others na nagpapa-whitening at saka parang anong tawag nito? Nagpapagluta tayo. Oo, gluta tayo, nagkakasadlak pa. Saka ayaw maarawan kasi yun nga. Unfortunately, we have so many cases here of fractures in nagka-osteoporosis. Sa sinasabi nila na may nerve naman and all, may supplementation, may calcium and all. Bakit may osteoporosis pa rin? Bakit mas brittle yung bones? Bakit poor yung growth? So, unfortunately, nakakalimutan natin yung natural na way for is sun exposure sana. So, yung tanong is bakit may mga taong kulang sa vitamin D? Kasi takot tayo sa araw. Okay? So, unfortunately, yun, dahil takot tayo, hindi tayo nagpapaaraw, or siguro work instead. Ang iba kasi nagtatrabaho, lumalabas sila sa bahay na maaga, sila 7, tapos papasok sila sa office or mga estudyante nasa sa school or sa offices nila. So long hours na nakatago or wala talagang sa exposure. And then yun, ang iba naman is night shift, yung tatrabaho sa gabi, and yun, wala talaga silang sun exposure. So, and pwede lang mag-sunblock, but huwag ma-damage or huwag sobrang dark layer, or later, we can discuss more if we have time. Ayan, Doc. So, we mentioned po, we discussed na ang araw or ang sunlight, isa po yan sa pinakamainam na source ng vitamin D, Dahil kapag ang balat daw po ay naaarawan, gumagawa po ang ating katawan ng vitamin D. Ayan, so, kailan po ba ang pinaka-best, pinaka-mainam na oras ng pagbibilad sa araw? At gaano po ba ito dapat katagal? Okay. So, that is a very good question. Kasi, medyo nakapag-isip. Like, even me, when I was younger, I was answering that question na best time to go out, ano ba? Mga viewers natin dyan pwede mag-comment. So, sinasabi nila is, ay, ikaw ba, tatanungin kita, anong ba ang alam mo? Ang alam ko do, 9 to 10. Yan daw ang sabi na healthy pa daw ang sun. Okay. So, nung una, ang sinasabi early is the morning. Okay. So, studies have really shown, and maraming researchers na ang UVA, that is, kasi there are different na ultraviolet na rays. So, sa umaga, yun yung sun exposure that would help you in more. Nakakatanda pala yun. So, like, nasa 6 to 8 a.m., yan yung sun exposure na mas mabilis pala tayo tumanda at saka 4 to 6 p.m. Pero there's a good thing. Sun exposure all throughout the day has its purpose or reason. For melatonin, that is the hormone of sleep, diba? And para calm tayo. So, early in the morning, it is best na magpa-araw tayo, but not tulog, kasi mas mabilis tayo tumanda kung gusto natin is yung looking young tayo. So, this would indicate kasi sa katawan natin, morning na, umaga na, it's time to work and to parang adrenaline na din, nataas na yung level natin na awake tayo. Okay? And even in the afternoon. So, para makita niya ng katawan natin na
paggabi na. It means later, mag-i-increase na yung melatonin para maganda yung tulog mo, hindi yung tulog. Unlike those people na hindi nagpapaaraw talaga lumalabas, kaya deficient sila sa melatonin kasi hindi sila nagpapaaraw sa daylight. However, talking about vitamin D, the ultraviolet is sufficient or mataas siya during noontime. Okay. It's actually at 10 a.m. to 2 p.m. Sa range na yan. So we have this shadow rule. Okay, so if you stand and then may araw, if the sun, if yung shadow mo hindi mo masyado makikita or mas malapit sa'yo, that is the best time na ang vitamin D na convert. Okay? So, kung medyo mahaba yung shadow mo, it means mga nasa 3 or 4 p.m. na yun, parang gano'n. So, hindi na yun best time for na ma-convert yung vitamin D. So, for Asians, it is recommended about 10 minutes. And sa mga mapuputi, mga Western, pwede sila mga 20 minutes. So, while sa mga mahilig din, parang pwede lang 10 minutes. So, yan lang. Hindi naman kailangan na 30 minutes or 1 hour lang Sunbathing, sa ano to? araw. Kasi ma-sunburn ka na din. So, it can also lead to skin cancer and such. So, just sufficient every day. Kaya nga, it's very ironic na tropical country tayo, we have sufficient sunlight. And ang daming nagbebenta ngayon, di ba, ng mga vitamin D products, mga Fergie, ano pa ba mga brands dyan. And we can see that studies have shown, especially na matataas yung pieces ng vitamin D can boost our immune system. And during the pandemic, ano yung mga vitamins na pinopromote or pinapainom sa mga pasyente? Yun, mga vitamin D. Ano pa ba yung melatonin, di ba? So, para mahigpin yung tulog and mas mabilis ang recovery. So, ang kailangan lang pala is sunlight. So, you have saved a lot sana if nagpapaaraw tayo. And then, other supplements, zinc, calcium, okay? So, but basically, itong vitamin D at saka yung melatonin, pinapainom yan for yung pag-ibig type, and even now, so ang dami mga supplements ngayon. And to add, yung nakalimutan yung vitamin D, later probably, I will remember. Okay, so vitamin D, very important talaga yan sa atin. Ayan, thank you so much, Doc Jerry. And you know what, mga kaibigan, the Lord has provided us with all of these resources, including the sun, ano po, for our own benefit. Huwag po tayong matakot sa araw. Yan po ang ating takeaway. Libre lang. Yes, at libre po yan. Libre po yung pagpapagamot. Ano po, ang dami pong sakit na pwedeng maiwasan just from, pagpapaaraw po every day. Yes, Doc Jerry. may dadagdag, I remember na. Okay, so, for recommendation, like for example, you're afraid na umitim. So, you can probably cover your face or your arms. And then, yung iba, kung napapansin yung mga foreigners, nag-uubad sila, pero nakatapa naman, nakatapa. So, and then yung nakikita lang, Likod lang po. so, bigger surface area, mas mataas yung nakakonvert na vitamin D. So, even for cancer patients, those doing alternative medicine or in lifestyle medicine, we also recommend to them sun exposure sufficient 10 to 15 minutes every day during noontime. So, pwede kayong kumuha kayo ng chair, tapos itaas nyo lang yung likod nyo na shirt, tapos ipabilad yung likod nyo for 10-15 minutes sa araw. So that would be a very good way for you to have vitamin D for free. Okay? So bigger surface area, so hindi na naiitim yung mukha mo at saka yung Likod na lang po mga kaibigan, di naman po nakikita yan. Yes. Ayan, bago po tayo magpatuloy, Doc Jerry,
gusto ko lamang pong i-shout out ang ating mga tagapakinig sa radyo. Ayan, nag-message po sa atin si Mirna. Ayan, big shout out po sa inyo, Sister Mirna. Maraming salamat po sa pagsubaybay dito po sa amin sa Adventist World Radio 89.1 FM Radio Clinic. Kasama din po natin si Benny Johnny De Torres. Ayan, magandang gabi din po sa inyo, Benny. Maraming salamat po sa pagsuporta. Kung kayo po ay may mga katanungan patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na micronutrient deficiency, pwede po kayong mag-text or tumawag sa aming numero 0918-9447-891. Ulitin ko po, 0918-9447-891. Pwede din po kayong mag-comment sa aming Facebook. So, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, may ingat po. Ingat po. God bless. Paalam po muna po sa mga po.